taong 2007 umuwi si Lara Calmeso dito sa Pinas, sa parting Isabela. Umuwi siya dahil sa saktong pagkatapos ng kontrata nito galing Hong Kong ay namatay naman ang kanyang ama dito sa Pinas. Namatay iyon dahil sa atake sa puso. Pero kahit pa ganoon ay hindi ito ang naging highlight ng kwento ng kanyang buhay. Dahil pagkatapos lamang ng 6 na buwan na pananatili niya dito sa Pinas ay nagkaroon ng malaking iskandalo at iyon ay dahil sa away ng 2 lalaki na siya ang nasa pagitan ng alitan na muntik pang magpatayan. So ganito kasi ang nangyari. Itong si Lara ay laki sa buhay na maayos. Hindi naman sila mayaman pero iyong tipong nasa middle class ang estado ng kanyang buhay. Kapitan ng barangay ang tatay niya at may lupain naman sila na kanilang ikinabubuhay. Sa katunayan nga ay 2 palapag pa ang kanilang bahay. Kasi nga kukulangin kung maliit lang na bahay ang ipinatayo ng mga magulang niya. 6 kasi silang magkakapatid, 2 babae at 4 na lalaki. Pangatlo si Lara sa magkakapatid na ito at ang mga kuya niya noong mga panahong iyon ay may maayos ng buhay. Iyong panganay isang civil engineer at iyong pangalawa naman ay isa ng teacher at iyong mga sumunod sa kanya ay teacher na rin noong araw. Iyong bunso lang nila na nasa kolehiyo pa noon ang walang trabaho. Pero sa lahat ng magkakapatid ay si Lara ang wala namang natapos, hanggang high school lang siya. Bagay na ikinagagalit ng ama niya noon kasi noong pinag-aral naman sa universidad ay puro lakwatsa lang ang ginagawa niya. Tapos nag-uuwi pa ng boyfriend sa bahay. Kaya pinatigil na lang siya ng kanyang ama noong araw at sinabing, kung paglalandi lang ang hanap mo sa eskwelahan, mabuti pang maghanap ka na lang ng matinong lalaki na papatul sa'yo at mag-asawa ka na, kaysa naman nilulustay mo lang ang pera namin ng iyong ina. Iyon ang laging sermon ng kanyang ama, kaya hindi na nga ipinagpatuloy na pag-aralin ito ng kanyang mga magulang. Isang bagay na isinisigaw ni Lara sa kanila sa tuwing nalalasing ito, hanggang sa nakapag-isip nga ito na mag-abroad para siguro makalayo sa mga magulang niya. Ginastusan naman siya noon ng kanyang mga magulang kasi ang sabi naman ni Lara, kahit iyon na lang daw ang huling tulong na makukuha niya sa kanila, total hindi naman siya pinag-aral. Edad 22 noong umalis si Lara dito sa Pinas. Dalaga siyang napunta ng Hong Kong pero may naiwan naman siyang boyfriend dito sa Pinas noon at ang pangalan ng long-time boyfriend niya ay si Gary. At ang paalamanan nila, pag-uwi ni Lara dito sa Pinas pagkatapos ng kontrata niya sa abroad ay magpapakasal na sila. Isang bagay na pinanghawakan naman ni Gary, kaya naghintay nga ito hanggang sa makauwi si Lara sa kanilang baryo. Pero habang nasa abroad noon, si Lara ay maraming dumarating na chismis dito sa Pinas sa kanilang baryo na kesyo may lalaki raw si Lara sa Hong Kong at may mga foreigner pa itong nakakasama doon. Pero lahat ng iyon ay sabi-sabi at naging chismis lamang kasi nga naman nasa malayo ito at wala namang nakikitang ebidensya dito sa Pinas. Pero kahit na nalalaman naman ni Gary ang mga bagay na iyon ay hindi naman nawala ang tiwala niya kay Lara. Ni hindi nga siya nagnonobya dito sa Pinas o nambababae kasi nga ay mahal na mahal niya raw si Lara. Kwento pa nga ng mga kainuman ni Gary noon sa usapan nila. Gary, sama ka naman sa amin sa club paminsan-minsan. Wala naman si Lara eh. Mag-enjoy ka naman paminsan-minsan. Ayaw raw ng mga kaibigan niya. Pero ang laging sagot ni Gary, kayo na lang. Baka malaman pa ng pamilya ni Lara. Mahirap na, ikakasal na kami pag uwi niya. Ikaw naman, hindi mo nga alam kung anong ginagawa ni Lara sa abroad eh. Wika pa ng pinsan ni Lara noon. Alam ko man o hindi pre, may tiwala ako sa pinsan mo. Sagot ni Gary na laging ipinagtatanggol si Lara sa mga kaibigan at sa mga pinsan pa mismo ni Lara kasi nga parang kilalang kilala nila si Lara. Pero itong si Gary ay parang bulag sa pagmamahal niya kay Lara. At nagdaan nga ang mga taon nang biglang namatay na ang ama ni Lara sa saktong pauwi na siya dito sa Pinas. 2007 iyon noong pauwi na siya at nakauwi nga siya pangatlong araw na ng burol o lamay ng kanyang ama. At nabalitaan na lamang ni Gary na nakauwi na si Lara
dahil ni Hai ni Ho ay walang pasabi sa kanya si Lara na uuwi na ito. Ni text man lang ay walang na-receive si Gary. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin nagalit si Gary dahil inisip nitong namatayan si Lara kaya siguro gulong-gulo ang isip niya kaya hindi na nito naisip na magpasabi pa sa kanyang pag-uwi. Dahil naman dito kinausap naman ni Gary si Brian. Pinsang buo ni Lara. Alam kasi ni Gary na iyon ang kaklose ni Lara dahil kasama pa nga si Brian na sumundo kay Lara sa airport. Hindi makontak noon ni Gary ang numero ni Lara sa cellphone maski yung roaming na gamit niya noon. Kaya nga nagpatulong ito kay Brian na kung pwede ay kausapin niya si Lara kasi mag-uusap sila sa labas ng lamay. Dahil nandoon lang si Gary sa tricycle sa gilid ng kalsada sa tapat ng bahay ni Lara para makausap siya. Nahihiya kasing pumasok si Gary noon kasi nga tungkol sa kasal ang gusto niyang pag-usapan lamay pa nga lang ng tatay ni Lara. Tinawag naman ni Brian si Lara at sinabi ang mga pinapasabi ni Gary sa kanya. Kaso lang ng gabing iyon, ayon naman kay Brian na pinsan ni Lara, ay ayaw daw munang makipag-usap ni Lara sa kanya kasi hintayin na lang daw ni Gary na may ilibing muna ang tatay niya bago sila mag-usap. Pero naghintay pa si Gary ng matagal noon sa kanyang tricycle. Pumasok pa nga ito sa bakuran nila Lara at nanood ng sugal. Nagbabaka sakaling makita niya si Lara pero mailap kasi ni anino ni Lara ay hindi niya nakita ng gabing iyon kaya umuwi siyang naghintay sa wala. Pero patay na patay itong si Gary kay Lara kaya bumalik siya ulit ng gabi sakay ang kanyang tricycle. Pero sa pagkakataong ito binigyan ni Gary ng pera si Brian at sinabing piliting niya sanang mapalabas si Lara para makapag-usap sila. Nagulat naman si Gary noong makita niyang lumabas nga sa gate nila si Lara para kausapin siya. Pero iba ang naging usapan dahil, "Ba't ka pa kasi nandito? Anong ginagawa mo? Hiwalay na tayo, hindi mo ba alam?" Sabi agad ni Lara sa kanya. Nagulat si Gary syempre kasi okay pa naman sila noong mga 1 linggo bago umuwi si Lara. Sa katunayan noong mga ilang araw lang bago umuwi ito, saka lang hindi nagparamdam ito sa kanya tapos biglang hiwalay na pala sila. May nakakita pa kay Gary noon sa baryo na umalis na umiiyak habang nakasakay sa motor niya. Nagpaalam pa nga ito kay Brian na pinsan ni Lara. Pero hindi naman tumigil si Gary na suyuin si Lara noong nailibing na ang ama ni Lara. At ayon sa kwento, mukhang nakumbinsi ng nanay ni Lara si Lara na balikan at pakasalan si Gary. Kasi mas mabibigyan siya noon ng magandang buhay at baka sakaling maisama pa siya ni Gary sa Canada pag kinuha na rin ito ng pamilya niya. Mas may kaya na noon kasi sina Gary kumpara sa buhay nila Lara. Dahil mula noong namatay naman ang ama ni Lara, ay dito na lumabas ang tunay na estado ng kanilang buhay. Naghihirap sila dahil nakasanla pala sa bangko ang bahay at lupa nila samantalang ang mga kapatid nito ay may kanya-kanya na ring buhay at yung ibang may pera ay ayaw din naman silang tulungan. At yung patapos na sana na bunsong kapatid niya ay natigil na rin sa pag-aaral dahil wala na silang pera. At yung lupa naman na sakahan nila ay hindi pala nakapangalan sa ama nila, kundi nakapangalan pa rin sa lolo nila na nawala. At ngayon na namatay ang ama nila ay pinag-aagawan na ito ng mga kapatid ng tatay nila. At ayaw silang bigyan ng parte kasi nga raw matagal nang pinakinabangan ng ama nila ang lupa. At noong nabubuhay pa ito ay niayaw silang bigyan ng parte nila sa ani ng palay. Kapitan at matapang noon ang ama ni Lara kaya siguro walang nagrereklamo sa mga kapatid nito pero ngayon namatay na siya ay parang ito na rin ang oras ng pagbagsak ng kanyang pamilya. Lumayas ang kapatid ni Lara noon sa bahay nilang malaki at pumunta raw sa syudad dahil nag-working student na ito para matapos ang kanyang pag-aaral. Total 1 taon na lang naman ang kanyang gugugulin. Ayaw pa sana ni Lara noon na patulan ulit si Gary. Ang kaso lang nag-umpisa nang maputulan sila ng kuryente dahil wala na silang pambayad. Wala rin naman kasing ipon pala itong si Lara na nag-abroad hanggang sa naputulan na rin sila ng tubig. Isang bagay na malaking kawalan nila kaya nga nakikiigib na lang sila noon sa poso ng kapitbahay. Maarte pa naman itong si Lara pero wala naman itong choice kasi sila na lang ng ina niya ang natira sa malaking bahay nila noon na malapit na rin kunin ng bangko
dahil na isang langa at wala silang pantubos. Kaya nang lumaon, dahil sa hirap binalikan ni Lara si Gary at natuloy nga ang kasal nila. Isang bagay na ikinatuwa ni Gary. Dahil sa wakas, ang babaeng sa tingin niya ay isang napakaayos na dalaga ay naging asawa niya. Lumipas nga ang mga buwan na magkasama na sina Lara at Gary sa malaking bahay nila sa Isabela. Pero kahit kasal na sila ay hindi naman nawala ang problema sa buhay nila. Sinubukan pa noon ni Gary na kausapin ang mga magulang niya sa Canada para hiraman ng pera at mailigtas sana ang bahay at lupa ni Lara na nakasangla sa bangko. Nasa 800,000 mahigit kasi ang utang nila kasama pati interes, kaya halos imposible na iyong mabayaran ng basta-basta lang. Ngunit kahit kayang gawin iyon ng pamilya ni Gary, ay tumanggi ang mga ito. Ba't mo kasi pinakasalan niyang babaeng yan? Alam mo naman kung ano ang record niyan sa abroad. Kahit dito sa Canada naririnig namin kung gaano kalandi iyang asawa mo. Sabi noon ng ina ni Gary sa tawag. Pero ipinagtatanggol pa rin ni Gary si Lara. Puro kwento lang naman lahat yan. Wala namang ebidensya. Chismis lang ng mga tao. Sagot nito, parang bulag na bulag talaga si Gary sa pagmamahal niya kay Lara. Kahit ilang beses siyang sabihan ng pamilya niya, ay hindi siya nakikinig. Para bang sa isip niya, sapat na iyong mahal niya ang asawa niya at imposible siyang traidorin nito. Pero habang tumatagal, ay unti-unti ring lumalakas ang mga usapan sa baryo. Sa poso kung saan nakikiigib noon ng tubig sina Lara at ang kanyang ina, doon mismo nagkukwentuhan ang mga babae habang naglalaba. Nakita ko kagabi sina Lara at Brian. Magkasama na naman, sabi ng isang babae. Hindi lang magkasama, naghahalikan pa raw sa may likod ng bahay. Dagdag naman ng isa, kadiri nga magpinsan pa naman yung dalawa. At dahil baryo lamang iyon, mabilis na kumalat ang usapan hanggang makarating na rin kay Gary. Pero kahit na may ilang nagsasabi na mismo sa kanya ay hindi siya naniwala. Hindi totoo yan. Hindi gagawin ni Lara yan. Sabi niya noon sa isang kainuman. Pre, hindi naman kami gagawa ng kwento para lang sirain asawa mo. Sagot ng lalaki. Impossible. At saka si Brian pa talaga. Pinsan niya yon. Sa totoo lang ay malaki rin kasi ang tiwala ni Gary kay Brian. Kung tutuusin nga, ay parang naging tulay pa ito noon para magkabalikan sila ni Lara. Kaya para kay Gary ay imposibleng magagawa iyon ng dalawa sa kanya. Pero halos araw-araw na pumupunta si Brian sa bahay nila. Kapag wala si Gary, ay ito pa mismo ang nag-iigib ng tubig para kay Lara. Siya rin ang tumutulong sa pag-aayos ng kung ano-ano sa bahay. Ang bait talaga ni Brian, no? Sabi pa minsan ni Lara sa asawa. Oo naman, buti nga nandyan siya para may tumutulong sa inyo habang nasa trabaho ako. Sagot naman ni Gary na walang kaalam-alam. Pero isang gabi ay may nangyari na hindi inaasahan. Galing noon sa likod ng bahay ang ina ni Lara. Papasok sana ito sa loob nang mapansin niyang may ilaw pa sa CR. Narinig pa niya ang mahihinang ungol kaya akala niya noong una ay naliligo lang ang anak niya. Pero nang mapalapit siya ay bigla siyang natigilan. Bahagyang nakaawang ang pinto ng CR kaya nakita niyang nakatayo si Lara habang nakasandal sa pader at nasa likuran naman nito si Brian. Pareho silang hubad habang nagtatalik mismo sa loob ng CR. Nakastanding posisyon pero alam niyo na ang eksaktong tawag sa posisyon na to. Halos mawalan ng lakas ang ina ni Lara nang makita iyon. Napaatras pa ito habang nanginginig. Diyos ko, bulong nito. Muntik pa raw itong mapasigaw sa sobrang gulat at kahihiyan pero pinigilan niya ang sarili niya. Nanginginig niyang isinara ang pinto saka naghintay hanggang sa lumabas ang dalawa. Paglabas ni Lara ay agad silang hinarap ng kanyang ina. Itigil niyo na, yan mga hayop kayo. Galit na sigaw nito habang umiiyak. Biglang namutla si Lara. Nay, niloloko niyo na nga si Gary. Magpinsan pa kayong buo. Hindi ba kayo nandidiri sa ginagawa niyo? Tahimik lang noon si Brian habang nakayuko. Pero si Lara pa ang matapang. Mahal ko si Brian. Halos masampal ng kanyang ina si Lara nang marinig iyon. Mahal? Baliw ka ba? Asawa mo si Gary. Hindi ko naman ginusto pakasalan si Gary. Napilitan lang ako. Sagot ni Lara. At doon lalong nasaktan ng kanyang ina.
Pero kahit galit na galit ang ina ni Lara, ay wala siyang pinagsabihan. Hindi niya sinabi kay Gary ang nalaman niya dahil alam niyang kapag sumabog iyon ay siguradong hiwalayan o patayan ng dalawang lalaki ang kapalit. Pero dumating ang araw na tuluyan nang pumutok ang lahat. Tanghaling tapat iyon. Nagpaalam noon si Gary kay Lara na hindi siya uuwi dahil may pupuntahan daw sila ng boss niya. Wala rin noon sa bahay ang ina ni Lara dahil pumunta ito sa kabilang baryo para makiusap sa mga kamag-anak nila tungkol sa lupa. Pero sa malaking bahay, walang kaalam-alam si Lara na biglang nakisabay si Gary sa sasakyan ng boss niya pabalik ng baryo dahil may nakalimutan pala siyang importanteng gamit sa bahay. Tahimik ang paligid nang makarating siya. Bahagyang bukas ang sliding door sa harapan kaya nagtaka agad siya. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng bahay, tahimik. Pero habang naglalakad siya papunta sa kusina, ay may narinig siyang mahihinang halinghing mula sa kwarto nila ni Lara. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib niya. Parang sa isang iglap bumalik lahat ng tsismis sa isip niya na pilit niyang binabaliwala noon. Tumayo ang balahibo niya habang nakatitig sa pintuan ng kwarto nila. At habang mas lumalakas ang halinghing ni Lara, ay doon niya naramdaman ang matinding galit. Ayon sa investigasyon ng pulisya, dumiretso raw noon si Gary sa kusina at kinuha ang kitchen knife. Pagkatapos ay dali-dali itong bumalik sa kwarto at isang malakas na sipa ang ginawa niya sa pinto at doon niya nakita ang katotohanan. Nakahiga si Lara sa kama habang nakapatong si Brian dito at walang tigil sa pag-araro sa puday ng asawa niya. Kaya naman, biglang napalingon sina Lara at Brian at doon na nagsimula ang purong sigawan. Sunod-sunod na malalakas na hiyaw ni Lara ang narinig ng mga kapitbahay habang si Gary naman ay galit na nagmumura. "Gago ka, Brian. Pinsan mo siya." Nagkagulo sa loob ng bahay. Tumakbo palabas ng kwarto si Brian habang nakabalot lang ng kumot ang katawan nito. Ngunit bago pa ito tuluyang makalabas ay naabutan siya ni Gary at nasaksak sa tagiliran. Duguang tumakbo palabas ng bahay si Brian habang hawak ang kanyang tagiliran. "Tangina mo!" sigaw ni Gary habang habol ito. Nagsilabasan na noon ang mga kapitbahay dahil sa gulo. Paglabas nila ay nakita nilang duguan si Brian habang patakbong lumalabas ng bakuran. Hinabol pa ito ni Gary at muli raw nasaksak sa likod bago naawat ng ibang pinsan ni Lara na noon ay dumating na rin sa lugar. "Ano bang ginagawa mo, Gary?" sigaw ng isa habang pinipigilan siya. Pero wala na sa sarili si Gary noon. "Ginawa nila akong tanga, niloko nila ako," sigaw nito habang umiiyak at nanginginig sa galit. Samantalang si Brian naman ay halos hindi na makatayo dahil sa pagkawala ng dugo. "Dalhin niyo ako sa ospital," mahinang sabi nito habang namumutla. At pagkatapos ng ilang segundo ay nanghina na nga si Brian kaya dali-dali nila itong isinakay sa sasakyan papuntang ospital. Samantala naiwan namang tulala si Lara sa loob ng bahay. Nakabalot lang ito ng kumot habang umiiyak. Pagdating ng mga pulis ay doon na nagsimulang lumabas ang lahat ng sikreto. Isa-isang nagsalita ang mga nakakakita sa relasyon ni Lara at Brian. Maging ang ina ni Lara ay napilitang umamin sa nalalaman niya. Matagal na pala silang may relasyon, umiiyak nitong sabi sa mga pulis. Pagkatapos ng pananaksak ay agad nagsampa ng kaso ang pamilya ni Brian laban kay Gary. Frustrated murder ang isinampa nila dahil muntik nang mamatay si Brian matapos saksakin sa tagiliran at likuran gamit ang kitchen knife. Pero lumaban si Gary sa kaso sa tulong ng kanyang mga magulang na nasa Canada. Kumuha sila ng abogado at ipinaliwanag sa korte na hindi planado ang pananaksak. Nahuli mismo ni Gary ang asawa niyang si Lara at ang pinsan nitong si Brian na nagtatalik sa loob mismo ng kanilang kwarto kaya nawalan ito ng kontrol sa galit. Sa ilalim kasi ng batas sa Pilipinas at ng Revised Penal Code, may tinatawag na passion and obfuscation o matinding bugso ng damdamin na pwedeng gawing mitigating circumstances sa kaso. Dahil dito ay bumaba ang pananagutan ni Gary dahil napatunayang hindi niya planado ang pananaksak at ginawa lamang iyon sa sobrang galit matapos mahuli ang asawa sa aktwal na pagtataksil. Naging malaking usapin din sa korte ang relasyon ni Lara at Brian dahil maging
Ang ina ni Lara ay umaming nahuli na niya noon ang dalawa na nagtatalik sa CR. Kaya sa huli ay hindi napatunayang frustrated murder ang kaso laban kay Gary at hindi rin siya tuluyang nakulong ng matagal. Pagkatapos ng kaso ay tuluyan nang naghiwalay sina Gary at Lara. Hindi na inayos pa ni Gary ang kanilang relasyon at di nagtagal ay nakuha na rin siya ng kanyang pamilya papuntang Canada. Sa huling balita tungkol sa kanya ay nagkaroon ito roon ng bagong pamilya sa isang Pilipinang Canadian citizen at nagkaanak sila ng dalawa. Samantalang si Lara naman ay tuluyan ding bumagsak ang buhay. Hindi na nila natubos ang bahay kaya kinuha iyon ng bangko. Lumipat sila ng kanyang ina sa ibang baryo at doon namuhay ng sobrang hirap. Sa kwentong ito, nangangahulugan lang na ang pansamantalang kaligayahan ay walang katuturan, lalo na kung nakaw na sarap lang ang pinagmulan.